Sa gantong isda ilang araw na masarap ang ulam namin sa bukid noon. Sasabawan, buntot at ulo yung katawang prito. Diskarte ng nanay ko, ilalagay sa basket na nakasabit, saka dudukot ng ilang hiwa sahog para sa mga gulay-gulay magkalasa. Hindi naman sa pagtitipid, sadyang kapos lang talaga sa budget. Panalbos na kamote lang sana ang gamit, pero nang mahawi ang ibabaw, lumutang ang laman. Katulad ng kinalakihan, hahanap ako ng ulam sa paligid may panlaman tiyan. Saka kadyos na mitas, buto mas masarap lantakan habang sariwa pa, binalatan. Kamatis unay ginisa, pinalabas asim at katas. Sa bagoong kinuha, kailangang alat, binudburan ng paminta. Betchin, bahala ka na. Kamote madurog magkaroon ng kaunting tamis at lapot. Kadyos kasama na upang masigurado ang lambot. Sahog na isda, alaala ng aking ina. Sabaw na lubog lang sa laman, pinakuluan. Sa talbos damuan na silip, tawag namin papait. Mariguso naman sa ibang bayan. Sa iba hindi ito pinapansin, pero biyaya ito may tuturing sa amin. Saka hindi may matanggal sa tangkay. Andyan na din ang silim panigang at yung talbos sa ibabaw saglit na pinainitan na singaw. Sa isdang pinirito, eto nakahanap ng ulam. Biyaya ng paligid sa kinamulatang paraan. Hindi naman kamahalan pero mayaman sa kalusugan, kailangan ng katawan. Dati pangkaraniwan pero ngayon madalang ng matikman. Eto ang mumunti kong handog, sana inyong magustuhan. Ating sariwain at sa bagong henerasyon sana hindi makalimutan. Paunti-unti po, pero kapag naipon naman, dumadami. Sarap. May kaunting kagat ng pait. Tamis ng kamote. Kaunting alat. Ang sarap. Sabay. Samahan pa natin ng prito. Nung kumagat yung sili sa bibig, yun na yung isang panghuling hinahanap-hanap na panlasa ng panlasa. Grabe. Kompleto na ho sa bibig. Hindi ko gano'n makapagsalita sa sarap. Wow. Kapag ganito po ang ulam, sulit ang busog sa maghapon. Parang wala lang pong talbos, pero pag hinukay mo sa ilalim yan, dami. Hindi ko alam po. Madakot pa agad. Mainit. Nalo ang lasa. Nilagyan ko lang hunay isang gayat na pansahog. Dahil mas gusto po ng aking mag-iina na inuulam. Meron yan. Pinapasa sa gulay kapag hiwalay po sa sabaw.
Busog na masarap po sa katawan. Busog-lusog dahil masustansya pa. Yan, tinik. Halos nawala na din ho yung pait niya. Out of 10, mga nasa 3 na lang. Yan ho talaga basta nagluluto nitong papait o yung mariguso. Dapat saktong luto lang, hindi ma-overcook. Hap. Medyo mainit pa ho kasi din yung aking kanin. Maganda sana kung bahaw na para pang balanse. Napakita ko naman na po ang pagluluto mga kanayon. Diyan ko muna tatapusin. Medyo mainit pa. Nakakapaso po sa gilagid. Maraming salamat po sa inyong panunod. Kung nakahating ka sa puntong to, baka pwede maglambing ang inyong kanayon. Pa-like naman, comment and share. Kain po tayo.